Ka-Express, biglang uminit na naman ang usapan tungkol kay Kai Sotto matapos gamitin mismo ng Samahang Basketball ng Pilipinas ang kanyang larawan sa isang countdown graphic para sa nalalapit na laban ng Gilas Pilipinas kontra Jordan sa FIBA Basketball World Cup 2027 Asian Qualifiers. Sa post, malinaw na makikita si Kai na nakagilas jersey kasama ang 11 days to go and detalye ng Philippines versus Jordan sa August 28 sa Mall of Asia Arena. At dito nagsimula ang tanong ng maraming fans. Pahiwatig na ba ito na maglalaro si Kai? Napakalaking development nito dahil ilang araw lamang bago lumabas ang naturang graphic, ang pinakahuling reports ay nagsasabing hindi pa committed si Kai sa window 4. Noong August 15, iniulat ng GMA News na kabilang pa rin si Kai sa mga inaasahang hindi makakasama habang inaayos niya ang kanyang basketball plan sa United States. Spin.ph likewise reported na yet to commit pa si Kai. Kaya nga, kinailangan kumbinsihin si Junmar Fajardo na bumalik para sa Jordan and Iran Games. Pero ngayon, SBP mismo ang naglagay kay Kai sa promotional material ng mismong Jordan game. Hindi ito simpleng fan-made poster. Kapag ang governing body mismo ang gumagamit ng isang player bilang mukha ng countdown, natural lamang na mapaisip ang Gilas fans kung may bagong development sa likod ng eksena. Official confirmation? Hindi pa. Pero bilang pahiwatig, napakalakas. At kung biglang lumitaw si Kai sa Gilas training sa mga susunod na araw, doon talaga sasabog ang balitang hinihintay ng buong Pilipinas. Ito ang klase ng maliit na detalye na madaling lampasan, pero kapag inilagay natin sa tamang context, napaka-interesting. Ang Philippines ay papasok sa second round ng World Cup Asian Qualifiers na may 2-4 record at haharap agad sa Jordan sa August 28 bago sumunod ang Iran sa August 30, parehong sa Mall of Asia Arena. Napakaliit na ng margin for error para sa Gilas. Mismong si Tim Cone ang nagsabing all hands on deck na ang sitwasyon at kailangan nilang makuha ang pinakamahuhusay na available players. At kung may isang pangalan na paulit-ulit na lumilitaw sa diskusyon, yon ay si Kai Sotto. Noong July 30 pa lamang, sinabi ni Tim Cone na umaasa pa rin siyang makakasama si Kai dahil halos do or die na ang window nito sa World Cup qualification campaign. Isang source na may alam sa sitwasyon ang nagsabi rin gusto ng Gilas na maglaro si Kai at gusto rin ni Kai na maglaro, ngunit may scheduling issues na maaaring humadlang. Pagdating naman ng August 7, muling binigyang diin ni Cone kung gaano niya kagustong magkaroon ng 7'3" center laban sa Jordan and Iran. Kaya hindi katakatakang kumapit agad ang fans sa bagong SBP graphic. Tingnan ninyo ang timing. 11 days bago ang Jordan game, maaari namang pumili ang SBP ng maraming Gilas players para sa countdown. Nariyan sina Justin Brownlee, Dwight Ramos, AJ Edu, Carl Tamayo, Kevin Kimbao, Scottie Thompson, or Junmar Fajardo. Pero Kai Sotto ang prominent na player na ginamit. At dahil napakalaki ng uncertainty sa kanyang status nito mga nakaraang linggo, mas lalong naging intriguing ang choice. Sa social media reactions, agad ding napansin ito ng fans. May mga nagtatanong kung Kai is back, habang ang iba naman ay umaasang may magandang sorpresa ang SBP tungkol sa lineup. Pero kailangan nating paghiwalayin ang dalawang bagay. Promotional sign and roster confirmation. Sa ngayon, wala pa tayong nakikitang official announcement na nagsasabing Kai Sotto has committed or Kai Sotto is confirmed for the Jordan and Iran games. At napakahalaga niyan dahil ang pinakabagong mainstream reports bago ang SBP graphic ay kabaligtaran pa. Sinasabing wala pa siyang commitment. Noong August 15, Spin.ph reported that Kai was still yet to commit, habang GMA News described him among key players expected to be unavailable. Kaya posibleng promotional material lamang ito gamit ang isang recognizable Gilas star. Pero may isa pang posibilidad. Baka may gumagalaw na development na hindi pa officially announced. At dito talaga magiging exciting ang susunod na Gilas practice. Ayon sa GMA report, magsisimula ang national team training ngayong Monday para sa approaching window. Kung makikita natin si Kai sa practice, kahit simpleng appearance lamang, biglang mag-iiba ang buong narrative. Kasi ang pinakamalinaw na physical proof ay hindi poster. Ang pinakamalinaw na proof ay kapag nasa gym na siya kasama ang Gilas. At kapag nangyari yon, sigurado mag-iiba rin ang confidence level ng Pilipinas laban sa dalawang malalaking West Asian opponents. Napakalaki. Dahil hindi lang 7'3" si Kai Sotto. Ang mas mahalaga ay kung ano ang epekto niya sa structure ng Gilas. Sa previous
FIBA Asia Cup qualifiers, nakita natin kung gaano kalaking difference ang nagagawa niya bilang rim protector, rebounder, and interior finisher. FIBA's own historical statistics list Kai among the Philippines' major leaders, including averages of 15.5 points, 12.5 rebounds, and 2.3 blocks in that qualifying campaign. At may telling statistical context din mula mismo sa FIBA. Noong isang previous qualifying stretch, Gilas had gone 4-0 with Soto in the lineup habang naging vulnerable ang national team sa mga larong wala siya. Hindi ibig sabihin nito na automatic win kapag nandyan si Kai, pero malinaw kung bakit gusto siyang makuha ni Cone. Laban sa Jordan and Iran, size matters. At yon din ang concern ng Gilas ngayon. Sinabi ni Cone na nandyan pa rin si AJ Edu, ngunit gusto sana nila ng a little bit more size. Si Quentin Moyora-Brown ay doubtful pagkatapos ng surgery, habang hindi rin available si Mike Phillips sa window ayon sa same report. Kaya napakalaking bagay kung biglang makapasok si Kai. Imagine ang front court options. Kai Soto, Reggie Edu, Junmar Fajardo, Justin Brownlee playing around them, biglang magkaroon si Tim Cone ng flexibility na hindi niya hawak noong previous windows. Pwede niyang gamitin si Kai bilang primary rim protector habang si AJ Edu ang mobile defensive big. Pwede rin siyang magpalit ng combination depende kung physical, quick or perimeter-oriented ang frontcourt ng Jordan at Iran. At huwag nating kalimutan ang offensive gravity. At kapag may 7'3" lob target sa gitna, nag-iiba ang spacing. Kailangang bumaba ang opposing defense. Mas nagkaroon ng driving lane sina Dwight Ramos and Brownlee. Mas nagiging dangerous ang pick and roll and high-low game, and psychologically malaking bagay rin iyon. Hindi lang para sa Gilas, para rin sa kalaban. FIBA itself recently wrote that the Philippines has not yet unleashed its best possible lineup featuring Kai Soto and noted how valuable his return would be to the country's World Cup bid. Kaya kapag nakita ng Jordan coaching staff na kasama si Kai sa final roster, automatic may additional matchup silang kailangang paghandaan. Pero para sa akin, ang pinakamahalagang clue na dapat bantayan ngayon ay hindi training attendance. Hindi natin kailangan maghintay agad ng Final 12. Kung lumabas ang official SBP training photos at naroon si Kai, yon na ang pinakamalaking update. At yon ang dahilan kung bakit napaka-interesting itong countdown poster. Ilang araw pa lamang ang nakalipas, ang narrative ay Kai unlikely or still uncommitted. Ngayon biglang, mismong SBP ang gumagamit sa kanya bilang mukha ng countdown para sa Jordan game. Coincidence lang ba? All promotional asset lang ba? Or may development na hindi pa inilalabas publicly? Yan ang kailangan nating bantayan. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.